Sabi niya, ang ating Panginoon si Kristo or the Holy Spirit is given us so that we can be conformed to the image of His dear Son. Ang banal na Espiritu Santo ay binigay sa atin, amen, upang tayo, sabi niya, ay magiging kamukha. Anong sabi ng Panginoon sa una pa lang? Sabi niya, God, let us make man in our own image. Kawangis ng Diyos. So yun talaga ang purpose ng Panginoon. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo sa ating panahon, hindi yan literal, nawangis. Because that cannot be. Na kayong mga babae magiging magkamukha lahat. Gusto nyo? Iisang mukha nyo. Kaming mga lalaki magkakamukha lahat. Let us make man in our own image. Then what's the next? Sabi niya, our likeness, and let them have dominion. So, kahit ko nga makita lang, tayo dito kakapsat, what is the purpose? Why did God created man? Tandaan natin, bago malikha ang tao, mayroong mga anghel na, angels are first created before man, before human. Pero bakit pa niya nilikha ang tao? What purpose? What is the purpose of God? To have dominion. Kaya nga nilikha ng Diyos ang lahat. Tingnan natin hindi nilikha ng Diyos ang tao muna bago ang puno. Bago isda. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nilikha bago niya nilikha ang tao. And then, para ang tao, ang mamuno, maghari sa lahat ng nilikha ng Diyos. That's the purpose of God. So kung ihambing natin dito sa ating kapanahunan ngayon, halimbawa, idagdag natin hanggang sa chapter 2 verse 7, Genesis, in the Lord God, okay, hindi pwedeng mamuno si Adan sa leon na hindi nakikita ng leon si Adan. Because Genesis, para sa mga baguhan, pakinggan nyo, yung Genesis 1:26 ay espiritong katauhan. That is the image of God. Likeness of God is God is a spirit, di ba? Then God made manifest in the flesh. So ganun din yung tao. Ang unang nilikha ng Diyos ay na tao ay espiritu. So yung theophany ba? So hindi nakikita. So God or man, Adam cannot rule the earth in a spirit form. Kaya siya inanyuhan, binigyan ng katawang lupa para makita niya. Sabi ng propheta, God give us a body to contact these five senses. Amen? Body, hearing. Kasi kung wala kang ilong, hindi mo maamoy kung ano yung amoy ng isda o ng tuyo. Di ba? Mabago ang tuyo. Pag piniprito. All these five senses is to contact this earth. So yun ang dahilan na binigyan ng Diyos si Adam ng five senses to contact the creation. Amen? Para makapag-usap siya sa lahat ng mga nilikha. And they obey all His commands, His word. So that's the same thing. Our Lord Jesus Christ, the second Adam, amen? Dahil nawala ngayon yung ganyan na authority ng tao nung sila ay nagkasala, kinain yung prutas, yung bunga na hindi dapat kainin, kaya sila nagkasala. Doon nawala yung kanilang otoridad, yung dominion nila sa talatang nilikha.
Now, Jesus Christ came to redeem us. Redemption means to bring us back. Pero hindi lang humantong doon. Kaya sabi niya, kinakailangan na ako'y umalis previously upang ang Espiritu Santo ay darating sa inyo at manahan sa inyo. The same thing. Di ba, last Sunday, pag-usapan na, God breathed into His nostrils the breath of life. The same thing, He breathed unto them, sabi ng ating Panginoon sa Biblia, sa Luke, sa John, He breathed on them and received the Holy Spirit. Hiningan niya sila at sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. The same thing that what He did in the Garden of Eden with Adam. He breathed into his nostrils the breath of life. So nga, ang ginawa sa Book of Acts, sabi niya, He breathed unto them the breath of life, which is the Holy Spirit. But not only for them, isinama na niya para hanggang sa ating panahon ngayon. Amen.